Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin ng good morning. At batiin natin ang katabi natin ng Happy All Saints Day. Wag ho tayong matakot, uno no? Minsan lumaki tayo sa ating pag-iisip at nakagawian na ang uno ng Nobyembre ay pinupunta tayo sa mga sementeryo. Pero sa ating simbahang Katolika, ang 1 ng Nobyembre ay napakadakil at napakahalaga. Sapagkat kung may mga araw sa isang taon na pinagdiriwang natin ang piyesta ng ating mga paboritong santo, ito na yung santo ng lahat ng santong araw. All Saints Day, fiesta. Kumbaga sa kasabihan natin ngayon, all together now. Let's bolt in. Para bang yun ang sabi ng mga santo ngayon? Sama-sama nating ipagdasal ang mga kapatid nating lumalaban pa sa lupa. Kaya ang ganda ng unang pagbasa, ito ay ang pangitain ng langit. Kanina tinitignan ko kayo, puro kayo nakaputi, karamihan sa inyo nakaputi. Langit na langit. Sapagkat yun ang sabi sa unang pagbasa, tinanong, sino ba yung mga nakaputing iyon? Sabi, sila ang mga nagtagumpay na ngayon ay kaharap ang Diyos. Gabit araw, walang ginagawa kundi purihin ang Diyos. Yun ang langit. Wala nang ibang iniisip, wala nang ibang kinakatakot, wala nang ibang pinagkakaabalahan, wala nang pinagtatalunan, wala nang pinag-aagawan. Sapagkat iisa lang ang ginagawa nila ngayon. Sambahin, purihin, pasalamatan ng Diyos ng harap-harapan. Ayaw mo ba nun? Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, see you in heaven. Sabi nung isa, Diyos ko, hanggang doon ba naman? Nandong ka pa rin. Pero yun. Yan ang mensahe ng mga banal sa atin ngayon. Yan ang mensahe ng mga santo at santa sa atin ngayon. Kaya nga natin nyo po, napakaganda. Sabi ng ating ebanghelyo, ito yung tinatawag na the Beatitudes. Mapapalad. Sino? Ang pagiging mapalad ay hindi na batay sa standard, sa mukha, sa sukatan ng mundo. Ang pagiging mapalad na sinasabi at pinapaalala ng mga santo ngayon ay ayon sa sukatan, batayan ng Panginoon. Sino daw ang mapalad? Hindi yung mga walang problema. Hindi yung mga hindi nahihirapan. Hindi yung mga hindi nasasaktan. Hindi yung mga hindi inaaway. Ang sabi ng ating ebanghelyo ni San Mateo, ang mapapalad ay yung mga sa kabila ng lahat ng ito ay nananatiling para kay Kristo. Yun ang mapalad. Kaya kahit na tayo ay may mga pagsubok na pinagdadaanan, kahit na may mga kulang sa atin, may mga wala sa atin, may mga paghihirap sa buhay natin, may mga pang-aaway sa buhay natin, may mga paninira sa buhay natin na sabi ng ebanghelyo na pawang kasinungalingan, maliwanag pawang kasinungalingan. Baka kasi sinasabihan tayo, nagagalit tayo, ito mga to sinisiraan lang ako, pero siguraduhin mo hindi totoo. Ang sabi ni Mateo, mapalad yung mga inuusig, inaaway sa mga bagay na puro kasinungalingan. Pero kung lahat ng tao na nagsasabing napakayabang mo, abay mag-isip-isip ka. Baka naman totoo. Kung lahat ng tao, halos lahat ng tao, ay sinasabi ng napakatamad mo, napakadamot mo, napakachismosa mo, huwag mong sabing, inggit lang kayo. Wow. Sabi, kung pawang kasinungalingan, mapalad ka. Pero kung may katotohanan at hindi ka nakikinig, hindi ka naniniwala, at hindi ka nagbabago, kawawa ka.
Kung ang tingin mo sa sarili pa rin ay napakataas, napakalinis, napakagaling, kawawa ka. Kaya nga, ito ang pinakamagandang regalo. Advance Christmas gift na natin ito siguro. Napakaganda, no? Yung buwan bago ang huling buwan ng taon. Pinagdiriwang natin ang kapistahan ng mga santo. Kasi pinapaalala sa atin na may isang buwan, 2 buwan pa tayo bago matapos ang taon na ito para itama natin yung mga mali. Para ituwid yung mga baluktot. Para gawin natin kung ano yung mabuti at tama. Para itigil natin yung mali at masama. May panahon pa para makamtan natin ang isang araw ay kinalalagyan ng mga banal. Meron pong 3 bahagi ang katawan ni Kristo. The 3 members of the Church of Christ. Binanggit ko na ito kagabi. I-review lang natin sa mga wala. Ito yung tinatawag na church. Naalala nyo kagabi? Church triumphant. Church suffering. Church militant. Sino yung church triumphant? Ito yung mga santo at santa. Kaya triumphant, nagtagumpay na. Sila yung mga miyembro ng katawan ni Kristong nasa langit na. At ito ang kanilang pinapaalala sa atin. Magsikap tayong magtagumpay, hindi sa anumang laban sa mundong ito. Pagtagumpayan natin, ipaglaban natin ang kaligtasang ipinaglaban ni Kristo para sa atin. Church triumphant. At yun lang at wala nang iba tayong dapat na pinapangarap pang makamtan. Church suffering. Kaya meron tayong mga pamisa sa patay. Ito ang turo ng simbahan. Ay, kung di ako nagkakamali, baka pagalitan ako ni Sister Fe ang ating education, ang ating mga katekista. Ang turo ng simbahan, kapag tayo po ay natapos na sa mundong ito, wala na tayong magagawa. Yung ating kapalaran pagkatapos ng mundong ito ay hindi magsisimula pag namatay na tayo. Magsisimula yan araw-araw. Kung paano tayo nabubuhay. Naalala niyo yung kwento, yung talinghaga ni Lazaro at ng mayaman? Pareho silang nabuhay, pareho silang namatay. Nabuhay sila ng magkaiba, mayaman, mahirap, pero pareho silang namatay. Ngayon, nakita ng mayaman si Lazaro, enjoy na kasama ang mga banal. Si Abraham. Ano ang sabi niyang mayaman? Panginoon, baka naman pwede mo akong pabalikin upang masabihan ko yung mga kapatid ko. Anong sabi? Wala nang balikan. Kahit ang namatay na muling bumalik, wala nang magagawa. Kaya, ano ang magagawa para sa mga nasa purgatorio? Ano ang magagawa para sa mga yumao? Pamisahan, ipagdasal. Kasi sila, wala nang magagawa. Kaya maging mabait ka sa katabi mo. Para pag nauna ka sa kanya, ipagdadasal ka niya. Yun. Yun din ang isang biyaya ng pagiging mabuting tao sa kapwa. Hindi dahil masusuklian nila dito, kundi ipagdadasal nila tayo. At yung panghuli, church militant. Tayo yun nandito pa sa mundo. Kaya militant, lumalaban pa. Nakikibaka pa sa buhay. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin mga kapatid, araw-araw, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na pumili. Gusto mo ba ng maghihirap ka muna? Gusto mo bang diretso na sa langit? O gusto mong diretso na doon? Wala nang pag-asa. Walang hanggang paghihirap. Walang hanggang paghihirap. Every day, ang mga banal ay nagdadasal at naghihintay sa atin.
Sabi nila, ipagdadasal namin tayo, kayo, see you in heaven.